Hindi pa man nakakabangon ng bansa sa mga pinsalang dulot ng Bagyong Tino, paparating naman ang mas malakas na bagyo. Napapangalan ng Bagyong Uwan. Nagdeklara na si Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Calamity. Pinaghahanda ng mga local government units ng mga rescue boats, life vest at iba pang gamit. At ipinahanda na rin ang mga evacuation center. Narito na ang unang balita. There was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity. Kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino sa iba't ibang bahagi ng bansa, isinailalim na ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong Pilipinas sa state of calamity. Dahil yan sa matinding pinsala na iniwan ng bagyo sa ilang lalawigan. Dahil nasa state of national calamity, mapapabilis daw ang paglalabas ng pondo para sa tulong na ibibigay sa mga nasalanta. Mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Naglabas din ang Office of the President ng 760 million pesos para sa halos 40 lokal na pamahalaan na naapektuhan ng bagyo. Kasama na riyan ang Cebu Province na makakatanggap ng 50 million pesos kasama ng iba pang lalawigan sa Visayas at Mindanao. May mga probinsya ring makakatanggap ng tig 40 million pesos, 30 million, 20 million, 10 million at 5 million pesos. Bukod sa epekto ng Bagyong Tino, paghahanda na rin daw ang pagdeklara ng State of National Calamity para sa Bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon. We are also doing everything that we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito naman sa parating na Typhoon Uwan. Ang Office of Civil Defense nagbabala na sa inaasahang malaking maaapektuhan ng Bagyong Uwan. Posible raw na 1,000 kilometro ang lawak ng uwan kapag lumakas na ito bilang super typhoon bukas na tatama sa Luzon. Hinimok naman ng Department of the Interior and Local Government ang mga local government unit na paghandaan na rin ang paparating na bagyo. Dapat daw ay naka-standby na ang mga emergency response team, pati ang mga rescue unit ng kada LGU. Nasa Code Blue Alert status ng Department of Health. Ibig sabihin, may mga karagdagang health personnel na ipapadala sa mga evacuation center at pansamantalang tinutuluyan ng mga sinalanta ng bagyo. Handa rin silang ipamahagi sa mga LGU ang mga gamot, medical supplies, pati mobile response teams. Mas pabibilisin din ang koordinasyon kaugnay sa emergency response sa pamamagitan ng kanilang operation center at health emergency management staff. Ang Magat Dam naman sa Isabela, nagpapalabas na ng tubig bilang paghahanda sa malakas na buhos ng ulan. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.